Vice President Sara Duterte said she is no longer talking to senators in sinabi niya po ito sa isang ambush interview sa Zamboanga because those who talk or help her are allegedly targeted by the administration. To quote, kapag merong kumakausap o tumutulong sa akin, binabanatan ng administrasyon, pinafailan ng kaso, tinithreaten at hinaharas. How does Malacanang respond to this allegation? It's another story telling a lie. Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread ng mga fake news. Nauna na po nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente patungkol sa di umanong pagkaing baboy lamang ang 20 pesos na bigas na ipapamigay or rather ibibigay at ibibenta sa mas murang halaga ng Pangulo through Kadiwa Centers. Nandyan din po yung fake police blotter, altered police blotter mula sa Beverly Hills. Nandyan din po yung mga fake videos. Hindi isa, kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating unang ginang. Lahat ng yan ay fake. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa ganyang mga statement, just tell it to the Marines. Yusek, balikan ko lang po yung China. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sinabi po niya na the Philippines should consider filing another arbitration case against China para daw po i-assert yung claims natin. Pero this time, sa International Court of Justice. Kasi doon daw po, tatanungin nila yung China kung papayag ba sila to submit themselves to arbitration. Kino-consider or pinag-aaralan po ba ng palasyo yung filing of another arbitration case? Yung ganyan pong suhestyon ay hindi pa rin po na ipaparating sa atin kung ano ang opinyon at ano po yung magiging take ng ating pamahalaan. Pero ipapaabot ko po yan, lalo-lalo na po sa DFA.